maliliit na nilalang para ituro sa atin mga tao na bagamat sila po'y masasabi natin mga hindi po sila malaking bagay, no? Kumbaga, maliit lang sila nilalang, wala silang ganun kalaking importansya sa ating lipunan o sa ating pamumuhay. Minsan pa nga tinuturing natin silang mga peste, no? Pero gagamitin pa rin sila ng Diyos para nang sa gayon, tayo pong mga tao na masigit pa sa kanila ay ma-realize po natin na kahit mga maliliit sila ay pwede po silang gamitin para turuan po tayong mga tao. Po ng Bible, yung mga foolish, ang Tagalog ng foolish, mangmang. Pwedeng gamitin ng Diyos yung foolish, sabi dyan, para hiyain yung mga matatalino. Kasi karamihan, lalo na po sa gawain ng Panginoon, lahat ng mga pinakamagagaling na singer, wala sa church. Nasa nasa concert. Diba? Pagka mag-concert si Taylor Swift o yung mga kilala, kailangan mo pang bumili ng ticket na napakamahal para lang mapakinggan siya. Pero yung mga gustong umawit ng kapurihan para sa Diyos, bibihira lang. Amen? Pero ang sabi po ng Bible, kayang gamitin ng Diyos ang mga mahihina para hiyain ang mga malalakas o matatalino. Kahit po ang mga mahihina ay kayang gamitin ng Diyos para iparealize doon sa mga malalakas na sila rin po, bagamat mahina sila sa paningin ng marami, pero pwede pa rin sila maging tinatawag na inspirasyon sa mga tao na wala naman pong mga kahinaan o kapintasan. Diba? Bakit ginagamit ng Diyos yung mga mahihina at yung mga mangmang para ang kapurihan ay ibabalik nila sa Diyos? Amen? Kasi pag magaling ka, halimbawa magaling ka, matalino ka, ikaw ang nag-highest o ikaw ang nakakuha ng pinakamataas sa marka sa school o sa employer mo, ikaw ang best skilled employer. Pwede mong sabihin, kaya ako to nakuha kasi magaling talaga ako matalino ako. So hindi mo ma-appreciate yung reward dahil ganun ka na. Parang expected mo na matatanggap mo yun. Pero yung hindi mo expected na hindi ka talaga matalino, hindi ka magaling, pero pinaghusay ka sa biyaya po ng Diyos, masasabi mo na, salamat kasi binigyan ako ng Diyos ng kalakasan kaya ako ito nagawa. Amen? Marami po mga tao sa mundong ito, mga kapatid, sila po'y tinitingala dahil ang tingin nila sa kanilang sarili ay dakila. Pero kung titignan po natin mga kapatid, no, kahit, di ba, sabi nga kahit anong taas mo na, titingala ka pa rin. Kasi merong pinakamagaling sa lahat, ang Diyos. Siya lang at wala na pong iba. Kaya ang Kristiyano, tayo po mga Christians, pag tayo po'y napopromote, hindi natin inaari na magaling po tayo. Pag tayo po'y nakakakuha ng mga bagay sa mundong ito, like for example, nakabili ka ng sasakyan, anong gagawin mo bilang isang Kristiyano, di ba, ipapadedicate mo nga siya? Kasi yung sasakyan na yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos at kailangan mo siyang gamitin para sa kanyang kapurihan. Amen? O, pag nakabili ka ng bahay, anong gagawin mo? Di ba ipapadedicate mo? O house blessing? Kasi nare-recognize mo na yung bagay na yun hindi mo makukuha sa tulong ng Diyos. So ang mga Kristiyano dapat, mga kapatid, meron pong ugaling mapagpakumbaba na daans, langgam. Anong letter P ang matutunan sa kanila? Yung word na prepare. Alam nyo ba sila yung mga nilalang na talagang hindi sila yung bahala na. Mga tao kasi bahala na, hindi marunong maghanda. Diba, may gagawin ka, bahala na, mamaya na yan. Puro mamaya, si mamaya ang mga tao Pero ang langgam, hindi po sila ganun. Very organized sila pagdating sa paghahanda. Dahil alam nila yung difference at alam nila yung didistinguish nila kung mag-winter season na o summer season pa. Kaya ang buong summer nila, hindi po nila inaaksaya ang ginagawa nila, pag-iipon, puro pag-iipon ng pagkain, pag-iimbak ng pagkain. At makakita po kayo mga kapatid, ang langgam, habang summer season pa yan, hindi po yan nagpapahinga. Di ba may video sa Cocomelon na pinapanood ng mga bata? Yung The Ants Go Marching One by One. Anong sunod nun? Hara. Hara, hara. Di ba? The ants go marching 2 by 2.
3 by 3 hanggang sa mabigat ng mabigat, patulong-tulong na sila. Tapos meron pa doon yung isa pang video doon sa mga pinapanood ng mga bata, yung isang grasshopper na ang ginagawa niya nagbabayolin lang siya, magdamag nagbabayolin. Tapos yung mga langgam, panay ipon lang ng ipon, may darating pala na winter. Bago dumating yung winter, para wala lang silang chance na makakuha ng pagkain, makakasurvive sila sa buong winter season dahil nakapag-ipon sila ng marami. Ang mga tao, mga kapatid, wala pong ganyang klaseng mindset. Marami pong mga tao, hindi ko nilalahat, no? May mga iba, they are organized people, may mga gagawin sila, may mga schedule sila, naka-ready sila. Pero marami pong mga tao ngayon dito, katulad po ng grasshopper, na dahil nga wala pang problema, nakahilata lang, nakahiga, na parang wala naman siyang pinaghahandaan sa buhay niya. Hindi niya inaalintana ano mangyayari bukas, yung pala, meron palang mangyayari sa kanya na hindi niya inaasahan, hindi siya naghanda. O minsan, pwede sana rin tayong maging tulay sa iba para maabot nila yung pangarap nila, maging successful sila. Pero minsan tayo pa yung nagiging dahilan, mga tao, para pigilan sila sa kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Ang mga langgam, mga kapatid, sabi ng Bible, they are not strong. Pero kaya nilang buhatin ang mga bagay na 10 times sa kanilang timbang. Kasi kung tutusin, ang langgam, maliit lang yan Apakan mo lang yan, pwede siyang mamatay. Pero pansinin mo, sa Book of Proverbs din, Book of Proverbs chapter 9, sabi ng Bible, ikaw na tamad, Thou art sluggard, go to the ant, di ba? Kasi ang mga langgam, hindi sila tumitigil magtrabaho. Lalo na sa mga bahay na hindi nililinis, mga bahay ninyo na hindi nililinis. Pag alis mo sa bahay ninyo kanina, may langgam. Pagbalik mo, may langgam pa rin dyan. Hindi sila nagpapahinga. Hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho. Yan po ang mga langgam. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Bagamat hindi tayo personally ang nagdadala sa bigat ng iba, pero maging gamitin tayo ng Diyos na maging kagaanan sa kanilang mga dinadala. Amen po ba, mga? So they know how to value time. Minsan mga tao, alam nyo, meron pong ugali tayong ganito minsan, yung last minute, na kung kailan malapit na, saka natin gagawin. Sabi nga, gumagana daw kasi yung yung tinatawag na adrenaline rush. Gumagana yung adrenaline rush pagka last minute na. Mga kapatid, mas maganda pong kumilos, mas maganda pong gumalaw nang hindi po nagmamadali. Amen? Kasi marami pong naaaksidente at marami pong napapahamak sa nagmamadali, di ba, sa overspeeding. Hindi katulad pa systematic yung gagawin mo. Pagpapasok ka ng alas 8 ng umaga, ang gising mo alas 6 o alas 5 pa lang, prepare ka na. Para pagdating ng bago mag-7, nakakabiyahe ka na, hindi ka nagmamadali. Kaysa doon sa gigising ka ng 7:30, alas 8 pala yung paso mo, hindi mo na maayos yung sarili mo. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mga langgam, they know how to value time. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kasi mas meron po tayong wisdom Ang mga langgam, wala naman silang, kumbaga sa mindset, mas advanced po tayo mga tao Pero sabi po ng Bible, thou sluggard, go to the ant. Okay? They are small, small creatures, but wise. Papahinga ang mga langgam, lalo na po sa panahon ng summer season. Wala silang ibang ginawa kundi mag-imbak ng pagkain. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus, wala po tayong dahilan para tumigil sa paggawa. Amen? Protect. Conies. Ayan. Mga, ang tawag sa kanila, rock hyrax. Rock hyrax. Mga kunehong nakatira sa mga malalaking mga Ang mga conies po na ito, they are very dependent dun sa kanilang tirahan. Yun yung mga malalaking bato. Every time aalis po sila doon, yung meron silang kumbaga sa dami nila,
parang meron silang, ano man tawag natin dyan? Nag signal. Kasi marami pong ano sila marami silang pakalat-kalat. Pero meron silang pinaka-spy na magpapatunog siya ng yung huni nila. Ibig sabihin, balik na sila sa loob. Kasi nandyan na yung ibong mandaragit. Minsan may mga, alam nyo, may matalino rin yung mga agila Sometimes, sila tumatapat sila sa may direct sunlight para sila mag-camouflage, para hindi sila makita. Kasi ikaw rin, try mong titigan ng araw, mahihirapan kang makita, di ba? Parang itim lang siya at saka masakit sa mata. Pero itong conies na ito, mga kapatid, meron din silang espesyal na pagkakalikan ng ating Panginoon dahil sila po, mga conies, kaya po nilang tumingin sa araw. Kahit po titigan po nila dahil meron silang parang ginawa ng Diyos na built-in, na kaya nilang tumingin sa araw na hindi sila masisilaw. O parang naka-sunglasses sila na hindi nila nakakakuha yung ibong mandaragit ng ibang pwede nilang maging prey, pero iba po ang conies, matalino po ang conies, mga kapatid. Meron silang leader na pwedeng maghuni na para balaan yung mga kasama nila na nandiyan na yung kanilang kalaban, yung agila. Every time, halimbawa, ang conies, nagsarili siyang nagsawa na siya doon sa kanyang tiraan. Gusto niyang pumunta sa iba kasi ayaw niya na doon sa parang nagsasawa na ako dito sa lugar na pinupuntahan ko. Alis na nga ako dito. Doon siya mapapahamak kasi yun ang pumoprotekta sa kanya, yung bato. Amen? In connection to our spiritual life, sometimes nakakaramdam ang Kristiyano, sawa na ako maglingkod sa Diyos. Ayoko na magpunta sa church, paulit-ulit na lang. Pero hindi natin alam, every time nagpupunta po tayo sa church at tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, we are protected by God. Amen? We are protected by God. At ito po yung ating lugar talaga kung saan talaga tayo komportable. Sabi nga, the Lord is our rock. Amen? He is our refuge. And He help us in times of troubles. Ano yung sinabi sa Nahum 1:7? The Lord is good and a stronghold in the days of trouble. So, ang church o ang Diyos lalo na, tinawag siyang chief cornerstone of our life. He is our foundation. Kaya pag nawala ka sa Diyos at humiwalay ka sa ating Panginoon, dyan na po yung ibong mandaragit, dadagigin ka na. At ikay lalapain at kakainin ka na. So para tayong conies, tayo po'y umaasa lang doon sa ating Panginoon. Kumbaga sa conies, sila'y nakaasa sa bato. At meron silang pinaka-leader na magsasabi na magsitago na kayo. So sa panahon natin ngayon, ang mga pastor ang magsasabi na ito ang gagawin natin para hindi tayo mapahamak. Ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, yan ang gagamitin ng Diyos para tayo ay mabalaan. Alamin mo kung saan ka malakas. Alam mo kung saan ka malakas. Ang kalakasan natin, ang Diyos. Amen po ba? For then I am weak, then I am strong. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in my weakness. Sabi ng Bible, ang kahinaan ko ay kayang gawin ng Diyos na maging kalakasan kung hihingi tayo sa Kanya. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ, that the power of God, that the power of Christ may rest upon us. So, ang ating strength, hindi ang ating sarili, Baka isipin natin, ang strength ko, yung sarili ko, yung aking kagalingan, aking katalinuhan, aking kalakasan. No, kapatid. Kasi kung magre-rely ka sa sarili mo, diyan ka magiging mahina. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own. Your strength. Alam natin, sinistrength natin ang Diyos. Ang ating weakness. Yung ating flesh. Yung ating weakness talaga, in general. Kahit sino po, kahit mapapastor pa yan, o kahit nagsisimba pa every Sunday yan, wala tayong pinagkaiba sa mga hindi nagsisimba rin. Kung sila, ang kahinaan nila, yung kanilang mga tinatawag na mga bisyo,
Tayo rin, meron din tayong kahinaan, mga kapatid. Ano po yun? Yung ating likas na katawan na makasalanan. Okay? Yun po yung ating kahinaan. So, huwag tayong ihiwalay sa Diyos. Kasi tulad yan, Sunday ngayon, haharapin na naman natin ng Monday to Saturday, kanya-kanya na naman tayong buhay. Trabaho, school, negosyo, pamilya, etc. Ngayon, dala-dala mo ang salita ng Diyos at huwag mong iiwan yun. Kasi pag hiniwalay sa'yo ang salita ng Diyos, saan ka kukuha ng lakas? No? Ang diablo, matalino siya. Hindi siya gagamit ng isang bagay na hindi ka talaga malulugmok. Parang lulunurin ka niya sa kumunoy ng kasalanan. Kaya, dalhin mo ang salita ng Diyos. Huwag kang hihiwalay kasi diyan po tayo protected. Amen? Na kaya natin. Ibig sabihin, nakadepende pa rin tayo sa Kanya. Hindi tayo negative thinker. Gagawin ko to, halimbawa, may ginagawa ka na parang imposible. Gagawin ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Hindi yung gagawin ko to kasi kaya ko to, magaling ako, malakas ako. Pag naging dependent ka na sa sarili mo, diyan ka lalapain at kakainin ng sistema. Walang iba na pinangungunahan niya ni Satanas. Okay? Pangatlo, locust. Participate. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, they have no kings. Wala silang pinuno. Pero marunong po silang makisama, makipag-participate sa kanilang mga kasama. Ano po sila? Solitary sila. Pero marunong po silang makisama sa mga tao o sa kasama nilang mga locals, depende sa sitwasyon. So, tayo mga Kristiyano, may mga Kristiyano na mahiyain, na introvert, pero marunong dapat makiramdam sa paligid kung kailangan niyang makisama. Amen po ba? Kasi totoo naman po talagang sinabi ng Bible na two are better than one. No man is an island. Hindi mo naman talaga kaya mag-isa eh. Sa totoo lang. Kahit sabihin natin na kaya mo, itry mo, makakasurvive ka, pero iba pa rin yung may kasama ka. Magagawa mo ng mas magaan ang mga bagay pag meron kang kasama. Mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, to be mature o to become mature Christian, we need to join and participate. Sabi nga sa mga spiritual groups, hindi mo kayang lumago mag-isa, hindi mo kaya maging matibay mag-isa. Kailangan mo ng mga spiritual na tao na pwedeng maggabay sa'yo o mag-encourage sa'yo o magturo sa'yo. Katulad ko, bago ako maging pastor, may mga naging mentor ako, may mga kapatiran na ginamit ng Diyos para maging matuto ako tungkol sa Biblia. Maging leader. No? Hindi ko magagawa yun kung wala ang tulong ng iba. So, gayahin natin yung locust, spider. Persevere. Ano yung spider? Anong klaseng siya? Is it insect? O arachnids? Ayun, tama, no? Arachnids. Anong pagkakaiba ng insect sa arachnids? Ang insect, meron siyang 6 legs. Pababa. Ang tawag sa kanila, mga insect. Pero yung mga arachnids, 8 legs pataas. Pero pataas, no? Ang tawag sa kanila, arachnids. Ayan, yung spider. Ayan, persevere. Bakit siya tinawag na persevere, no? Ang mga spider, mga kapatid, no? Kaya nilang makarating sa lugar o sa palasyo ng kahit pang pinakamakapangyarihang tao. Na hindi mo sila, parang hindi sila mahihiya o hindi sila mapipigilan. Manggagaling sila sa pinakababa, di ba normally ang King's Palaces nandiyan sa mataas sa pinakamataas na lugar. Kaya nga si David na nalinlang dahil nasa mataas siyang lugar Nakakita siya ng babaeng naliligo, si King David, di ba? Ang pangalan ay si Bathsheba. So yung mga gagamba daw po, kaya nilang makarating sa King's Palaces o kahit po sa room ng king hanggang sa pinakatuktok sa pamamagitan po ng perseverance. No, meron pong kantang pambata rin yung gagamba. Yung anong kanta 'yon? Yung Incy Bincy Spider, 'di ba?
pinipilit niyang umakyat doon sa water spout. Uulan, tapos babagsak na naman siya. Pero anong gagawin niya? Uulitin niya lang. Aakyat uli siya. Uulan, babagsak na naman siya. Uulitin na naman niyang umakyat. Kumbaga, itong mga spider, meron po silang pagkamakulit. Napakakulit nilang nilalang kasi hindi sila titigil hanggat hindi sila makarating sa taas. Amen po ba mga kapatid? Naintindihan ninyo? Na ang mga gagamba, hindi sila titigil hanggat hindi nila marating yung tuktok na kanilang gustong puntahan. Na kahit nga tanggalin mo ng agiw yung mga spider web dyan sa itaas, tignan mo, mamaya o kaya bukas meron na naman yan. Hindi sila tumitigil. Ganon talaga ang ginagawa nila. Pero, yung challenge na yan, bago sila makarating dun sa tuktok na yon, gumapang po sila ng napakalayo. Okay? So tayo po mga kapatid, anong application natin? Character muna. Yung kanilang character. Diligent and persevering. So tayo mga Kristiyano, mga kapatid, gayahin natin yung karunungan ng mga spider na bagamat, alam nyo yun, maraming balakid, maraming hadlang, pero makulit tayong paulit-ulit na magpatuloy pa rin. Di ba? Guguloy tayo ng kalaban, huwag ka na magpatuloy, bibigyan niya ng problema. Pero magkakambak ka na naman ulit, no? Magpapatuloy ka na naman. Tapos bibigyan ka na naman ng panibago para pabagsakin ka, babangon ka na naman, hanggang sa hindi pa bumabalik ang Panginoon. Paulit-ulit natin gagawin, maglilingkod tayo sa Panginoon, magbibigay tayo ng papuri, magsisimba tayo every Sunday, may problema man o walang problema, kahit ano mangyari, gagawin po natin ito. Amen? Katulad po ng perseverance ng spider. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, merong 4 little things, pero they are exceeding wise. Okay? Gagamba. Minsan, ang turing natin sa kanila mga peste, di ba? Ganon din yung locust. Ganon din yung langgam. Pero meron tayong wisdom na makukuha sa kanila na kailangan din po nating i-consider na tayo nga, higit pa tayo sa kanila eh. Mga maliliit lang na mga bagay sila sa mundong ito eh. Mga maliliit na nila lang. Pero meron silang katalinuhan na pwede nating matutunan. Amen? So, ilang beses tayo bumagsak, no? Huwag tayong mapagod. Tuloy pa rin tayo. Katulad ng gagamba. Pag merong gagamba dyan na pinabagsak mo, gagawa ng paraan yan para makaakyat uli yan dyan. Kahit saan pa siya, kahit saan mo siya ilagay. No. Talagang aakyat at aakyat talaga yan. Dahil hindi naman talaga sila nilalang para sa ibaba eh. No? Hindi sila nilalang para dyan sa ground magpagala-gala. Kaya nga meron silang web eh, yun ang purpose eh. No? Para makagapang sila at makagawa sila ng bahay dahil talaga sila inilalang para dyan sa mga matataas na lugar. So, ganun din mga kapatid sa atin bilang isang mga Kristiyano, kahit gaanong best tayo pabagsakin, huwag pa rin nating huwag tayong tumigil abutin yung ating mga gustong mithiin, mga pangarap na gustong gawin dahil nandyan kasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ.